Kaugnay niyan, pinasisilip ng House Prosecution Panel sa Office of the Ombudsman kung may kinalaman sa kasong paglustay sa kaban ng bayan sina Vice President Sara Duterte at ilan pa niyang dating tauhan sa Office of the Vice President. Si Vel Custodio sa detalye. Nananawagan ng prosecution sa Office of the Ombudsman na silipin kung naging sangkot sa malversation of public funds sila Vice President Sara Duterte, Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating Head of Vice Presidential Security and Protection Group Colonel Raymond Dante Lachica. Panawagan na rin ho namin sa Ombudsman na silipin na po nila kung mayroong aktual na malversation na nakumit si Ms. Acosta, si Mr. Lachica, Vice President Sara Duterte dito po sa paggamit po ng confidential funds. Kaugnay nito, tinapos na ng Armed Forces of the Philippines ang sarili nitong inquiry kay Colonel Lachica kaugnay ng paggamit sa confidential funds ng Office of the Vice President at ipinaubaya na ng AFP sa Office of the Ombudsman ang investigasyon kay Lachica. Bagamat hindi pa kinukonsidera ng prosecution panel na ipasabi na si Lachica, handa naman ang AFP na makipag-ugnayan kung sakaling paharapin sa impeachment court si Lachica para tumestigo sa impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Mula Oktubre noong nakaraang taon ay isinailalim sila Lachica sa attached unassigned status sa headquarters ng Philippine Army. That's the very reason why he is placed on attached unassigned status sa headquarters ng Philippine Army. So that in the event na he is called upon, the Armed Forces of the Philippines shows that we are really supporting and of course cooperating dito sa pag-conduct po ng investigation accordingly. Naniniwala naman ang Malacanang na may sapat na batayan sa mga pahayag at ebidensyang inilatag sa impeachment trial kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi kailangan personal na hawakan ni Vice President Duterte ang pera dahil maaari itong ipag-utos. Aniya, dapat ding maimbestigahan ng Ombudsman ang papel ni Lachica sa pagpapatupad ng paggamit ng confidential funds. Gayunman, iginiit ni Castro na nakasalalay pa rin sa mga senator judge ang magiging desisyon sa kaso at dapat manaig ang ebidensya kaysa politika para matiyak ang due process at hustisya. In a way, yes. Pagdating sa pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel Lachica, na sila ang nagkontrol ng pondo para sa confidential funds. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Colonel Lachica na handa siyang sabihin ng katotohanan kung siya ay ipapatawag alinsunod sa umiiral na batas at mga restriksyon sa seguridad. Batay naman sa obserbasyon ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V sa pagtestigo ni Special Disbursing Officer Acosta, tila may nilalaglag na tao ang kampo ng Vice Presidente sa paggulong ng impeachment trial. Well established naman po na may utos po galing sa Vice President. Nakuha na yung pera, na-release po yung pera, pero parang ang tema po nila, yung itong mga nakarang araw is parang may nilalaglag sila eh. May nilalaglag sila eh. At parang ang dating sa mga statements nila, parang ang nilalaglag nila si security officer, si Colonel Lachica. Kasi paulit-ulit nila minimension yung pangalan nila, parang nag-hands off sila, naghuhugas kamay. Pero paano nila i-escape yung accountability? Yung mga disbursing officer, inutusan naman at saka binigyan ng authority ng Vice President. Iginiit rin ni Ridon na hindi si Acosta at Lachica ang naging ugat sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ang pinakadulo, ang may original sin dito sa bagay na ito, hindi si Gina Acosta, hindi si Lachica, si Vice President Sara Duterte, dahil siya mismo yung pong nag-utos na ibigay ang 125 million mula kay Gina Acosta papunta ko po kay Mr. Lachica. Samantala, target ng prosekusyon na matapos ang direct examination ng kanilang panig bago matapos ang Oktubre. Vel Custodio para sa Bayan.